Iba talaga lasa kapag yung homemade. So itong kim na to, bali hindi pa siya luto. Nabibili ito sa palengke. At saka medyo mura siya kumpara sa yung gawa na, yung naka-pack na. So ang diferensya ng kim na to, hindi siya malutong. Parang malamya siya kasi nga parang sariwa pa. Kumbaga hindi pa siya naluluto, naki-crispy. So ito yung kim na yan. So ayan, marami. So kukuha lang tayo ng ilang piraso. Ayan. Madali lang siyang gawin mga guys. So ang kailangan natin dito is kailangan natin ng mantika. Yung gamit ko dito is yung canola oil. Pwede kayong gumamit ng kahit anong oil basta yung wala siyang flavor. Kailangan din natin ng chamkirum or yung sesame oil. At saka kailangan natin ng asin. Kahit anong asin pwede nyo gamitin, basta pino siya. Measurement dito is 2 tablespoon ng canola oil, 1 tablespoon ng chamkirum or yung sesame oil. So 2:1 lang siya. Kailangan natin dito ng brush. So ganito lang siya ang paggawa niya. Latag natin dyan. Tapos pahiran natin ng oil. Yan, baliktaran. So ganyan lang. Tapos bubudburan natin ng asin. So ulit-ulitin lang natin yan. So bali ngayon papatong natin siya dito. Yung ilalim hindi natin kailangan lagyan ng oil kasi may oil na dun sa ilalim eh. So dito na lang sa ibabaw. Yan. Tapos asin, patong, so dyan sa Pilipinas, punta lang kayo sa mga Korean store, siguradong meron kayo mabibiling ganito. Ito yung ginagawang pangkim kamo. So ito, nasasalong natin siya dito. Kailangan mainit na mainit siya yung pan natin kasi saglitan lang to. Kailangan maingat kayo guys kasi mabilis lang siyang maluto. Papadampi-dampi nyo lang siya sa may kawali. Yan. Kailangan ingatan nyo na wag masunog kasi pumapait siya. So ganyan lang. Balibak-likta rin lang. Pag medyo kita nyo nag-iba na yung kulay, okay na yan. Pag nakita nyo medyo ganyan na, brown na, ay yung nag-iiba yung kulay, ready na yan. Magiging crispy na yan. Mabilis lang siya, saglit lang siya. Ayan, no? Kita nyo kung bumabaluktot na kagad. Pag nag-brown na siya, that means sunog na yan, so mapait na yan. Kaya kailangan mabilisan lang. So ayan na guys, kita nyo malutong na siya. Tingnan nyo. Iba talaga lasa kapag yung homemade. Pang ulam na sa kanin. So ayan, tapos na yung ating kim. Ipapacking na natin ngayon ng sakto lang sa isang kainan para hindi natin siya palaging binubuksan kasi kung may expose siya sa hangin, magiging malambot siya. So gagawin natin,
hihiwain na natin siya ng pa-square. Siguro mga sa ganito, mga 4 na putol. Proportionin natin siya ng yung sakto sa isang kainan lang. Kung hindi nyo man maubos mga guys, pagkatapos nyong kainin, make sure nyo lang na naka-sealed ulit yung plastic para hindi siya lumambot.